Bago tayo dumako sa paksang ito, gusto naming ipaalam sa lahat na ito ay case-to-case basis. Ang mga pruweba katulad ng screenshots ng conversations, actual call at interaction ng mga staffs at aplikante ay hindi identical. Magkakaibang sitwasyon, magkakaiba ang mga pangyayari at magkakaiba ang mga isinasangguning concern. Kaya naman sana ay iwasan nating ikumpara ang karanasan ng bawat isa dahil hindi magkakapareho ang emosyon ng tao. We ask for compassion o malasakit na intindihin muna ang sitwasyon bago tayo manghusga. Maraming salamat. Ang susunod na clip ay ang usapan ni Ma'am Millet at isang aplikanteng pinaalis ng amo dahil sa hindi na pagkasunduan. Nakatatlong buwan na ang aplikante at imbis na magpapalit, kumuha ng panibagong old sitter ang anak ng employer. Halos puyat pagod ka daw, hindi ka na daw makatulog. Tama po yun, ma'am. Ako sabi ko man, wala man po problema sa pagkain. Ang trabaho po kailangan po, syempre, may pahinga din po yung tao. Yes po, ma'am. Oo. Ang concern po sa akin ni wala daw po siyang halos pahinga. Walang tulog, 2 oras lang po ang tulog. So, Yan talaga matanda. so siguro nagustuhan yung performance mo, kaya nalulungkot yung na umalis ka. Yes po, ma'am. Oo. Kinuha yung number ko eh. Sabi niya, sulat mo sa papel. Lagyan mo nga para mabasa ko. Sabi ni ma'am, ang kukunin daw dapat replacement. Sabi ko, wala pa po kasi akong old sitter nung time na tumawag si ma'am. Opo, So ma'am. ngayon, may aplikante po ako, may experience po sa old sitter. So kaya yun po, naibigay ko kayo sa lolo po ninyo. Opo, So, mabait yun. si Ate Rita. Saka Oo. madaling matuto. Oo. Mabait yun, masipag din naman yun. Kaya nga sabi ko sa'yo, turuan mo kung mga hindi pa niya alam. May text mo na lang si mama, paano kami yung naiwang 5 araw. Opo, sayang din po po yun. Oo. Sige ate. Okay. Sige ate. Okay, bye-bye. Okay, thank you, ma'am. Okay, bye-bye. Bago umalis ang aplikante, ay kailangan niya munang itrain ang kaniyang kapalit. Maririnig rin sa clip na nagustuhan ng aplikante ang ipinalit, pati na rin ang lungkot ng kaniyang alagang elderly kung kaya't labag man sa kalooban niya ay kinailangan niyang umalis dahil sa hindi na pagkasunduan ang kaniyang mungkahing kailangan niya ng kapalitan dahil siya ay napapagod at napupuyat. Ngunit nagdesisyon ang employer na palitan siya at kumuha ng panibagong makakasama sa ipinalit sa kaniya. Desisyon ito ng employer, kaya naman ibinigay na lang namin ang kailangan dahil hindi naman natin alam ang totoong nangyari. Ang mahalaga na tulungan natin ang aplikante na mahanapan siya ng kapalit bago siya umalis. Titira mo 5 araw. Hindi nagre-reply, hindi siya Baka busy pa sila. Tapos kagabi sinalagchat kay naghapa na ma-message niya, mga transfer niya. Sabi ko hindi niyo na-appreciate na ang ginagawa ko sa lola niya. Ina-appreciate naman namin. Kung hindi ka makikisama sa pagtulong na napasok ko na. Sabi ko, nahimatay yun. Pinapasok niyo yung sakit. Tapos yung isa ayaw magbuhat ng galon sa tubig. Paano mabuhat yung matanda? So yun natin, nakakuha na naman ng isang kasama mo sana doon. Bakit ka umalis? Sayang naman. Ito ang actual clip kung saan sumadya na ang nasabing old sitter. Makikita ang pagmamalasakit niya sa alagang matanda pati na sa ipinalit sa kanya. Sa kasalukuyan ay nakuha naman ang 5 araw na huling sweldo mula sa employer sa tulong na rin ng agency. Nagdesisyon naman ang aplikante na magpahinga na muna at babalik na lang para mag-apply muli. Ngayon, paano naman ang approach kapag ang aplikante ay mataas ang emosyon o galit? Hindi reason natin yung pagtaka. Okay, naiintindihan mo. Sabi naman sa'yo ba, hintayin mo lang at naghihintay pa ako ng mga aplikante na may debata kasi atin ayaw ng employer ng may. To be fair, hindi namin ikakaila na may mga pagkakataon na mataas rin ang emosyon namin. Naroong napapasagot rin ng pabalang o pagalit, pero sino ba naman kami para hindi katulungan? Sa pagkakataon kasi na gusto mong umalis o magpapalit ng employer,
may mga aplikanteng sa sobrang taas na ng stress level, kami ang napagbubuntunan. Hindi rin naman namin masisi dahil kung kami ang nasa sitwasyon ay maaring ganoon rin, iba-iba kasi tayo ng pag-handle ng emosyon natin. Pero dahil ito ang trabaho namin, basta't kausapin nyo lang kami, galit man o hindi, gagawan pa rin namin ng paraan. Kasi yung may twice a month day off for 24 hours pero hindi mo nagamit siya since na-strike ka. So, kailangan bayaran niya yan. Ha? So, andyan yung, kung magkano yung prorate yung, computation mo, na daily wage mo. Dapat nga, tinaasa ka na niya, 8 months ka na. Lagi ko yung sinasabi. Hindi daw mo na niya ako pataasa. Bakit? Kasi niya, aabot ako na kasi gusto ko nita yun. Ang inyo namang napakinggan ay ang usapan ni Miss Frida, ang aming customer service personnel at isang aplikanteng sumadya para magpatulong na makuha ang karagdagang bayad sa day off na hindi niya ginamit. Nakatapos na ito ng kontrata at sa loob ng 8 buwan ay hindi ito nag-day off. Nakiusap siyang huwag ipagbigay alam sa employer na sumadya siya sa agency dahil sa kasalukuyan ay patuloy pa rin siyang nagtatrabaho doon at siya ay nahihiyang singilin ang amo sa bayad ng kaniyang day off. Agad namang tinawagan ang employer. Hindi naman na muling nag-report ang kasambahay hanggang kasalukuyan pati na ang employer. Sa mga ganitong pagkakataon, kami na may nakaantabay lang sa ire-report ng dalawang partido at kung anumang aksyon ang naisin ng bawat isa, kami ay mamamagitan lang at paninindigan kung ano ang tama. Kaya kapatid na wala na dahil hindi daw siya tatanggapin. That's why, umalis na lang po daw siya. O nga, hindi nga daw niya po alam kasi yung number niyo, kaya kayo yata ang gusto niya makausap. Pero hindi niya alam yung number niya, that's why hindi niya pumilihan. Nung bumalik siya pumunta sa bahay niyo, yung mama niyo lang, tsaka yung kapatid niyo. I don't know kung sino kapatid niyo, yun na, hindi na siya in-accept po. Yes po. Opo. Sige sir, so sabihin ko na lang sa kanya kung yung wala na yung mga documents niya talaga, na? Okay, thank you sir. Ang inyo namang napanood ay ang aplikanteng nag-report sa agency upang kunin ang bonus allowance for finished contract. Umuwi at nag-day off. Ngunit pagbalik niya ay hindi na siya tinanggap dahil nasa abroad ang kaniyang employer. Dahil nakatapos naman na ito ng kontrata, kaya maayos naman silang naghiwalay at bumalik pa ang kasambahay. Tinawagan ng employer upang kumpirmahin ang kwento. Sumang-ayon naman ang employer at pinatunayang ito ay totoo. Kasalukuyan namang nasa agency ang kasambahay at mag-a-apply muli. Ibabawas na sa iyo ate yung 3,000 ha kasi ikaw ang gusto umalis ha. Bali ang matitira mo lang alin na sasawari mo 200. Okay lang yun sa'yo, di ba yan? Hindi ka ba nangihinayang ate sa pera? Okay, so uuwi ka na ate. So yun ate, sabi ko si ma'am. Ma'am, paki-double check ma'am yung gamit niya ate. Gumawa po kayo ng waiver ma'am para sa katunayan sa kung gusto umalis sa inyo na hindi po tinapos yung 6 months contract po. Para po man po sakali mang lumabas na po sa inyong bahay si ate, wala na po tayo pananagutan sa kanya, ano man po mangyari sa kanya po. Thank you sir, thank you ma'am. Bye-bye. Kusa namang nag-quit ang aplikante sa kaniyang trabaho kung kaya't siya ang nag-settle ng replacement fee which is kasama sa policy ng agency. Once ikaw ang umayaw sa trabaho, ikaw ang kailangang mag-settle nito. Ngunit kung ang employer naman ang umayaw sa'yo, hindi mo kailangang magbayad. Nakakapanghinayang man ang halagang ito, hindi na napigilan ang kasambahay sa kagustuhang umalis at umuwi na lamang sa kanila dahil sa kaniyang personal na dahilan. Bottom line, ang housemaids.ph ay tumutugon sa bawat pagkakataon na kailangan nyo ng aming patnubay. Pero hindi ibig sabihin na sa lahat ng ito'y paiiralin natin ang ating personal na kagustuhan, kami ay istriktong sumusunod sa aming kontrata na ayon naman sa guidelines ng Department of Labor and Employment at Kasambahay Law. Kung malasakit lang ang pag-uusapan, hindi pa huhuli ang aming agency, hindi man kami perpekto, isa ito sa pinagmamalaki namin. Ang tugunan at tulungan ang mga kasambahay sa abot ng aming makakaya. Got maid concerns? Call our customer service personnel. Frida.
Looking forward to get a helper? Inquire to our sales representatives and ask them about our process. Mila. Raquel. Shay. Ikaw ba ay edad 18 hanggang 53 years old na babae? May 2 valid ID, may experience pagiging maid, yaya, or old sitter. Nais mo ring magtrabaho ngunit dito lamang sa Pinas, Metro Manila at Luzon lang? Baka kami ay makatulong sa paghahanap mo ng maayos at mapagkakatiwalaang agency na kakampi mo sa pamamasukan. Tumawag o i-text kami sa mga sumusunod. Please like, share, subscribe, And click the notification bell button para maging updated kayo sa aming mga